Hindi ko maiwasang kilabutan habang pinakikinggan ang paghahasa niya ng bunyan na natagpuan niya sa batis. Tila ba may pinaghahandaan na kung saan niya ito gagamitin. Nakiramdam ako. Naririnig ko ang hindi maintindihan lingwaheng sinasambit niya na mas nagpapasakit sa aking ulo. Literal na gustong magdugo ng aking ilong dahil sa pagpupungilit na intindihin ng mga salitang makailang beses nang inuusan. Umangon ako at sumilip sa kwarto nila. Pigil na bigil kong makagawa ng ingay kaya papiyad lang akong kumakbang para mas malinaw na makita ang ginagawa niya man. Halos hindi na rin ako humihinga sa takot na mahuli niya ako at masaksihan na naman ang panbibisik ng kanyang mga mata. Gayunpaman, kitang-kita ko ang ginawa niyang pagkarga sa kanyang dalawang buwang sanggol at walang ingay na nilinisan ng kanilang kwarto. Dire-diretso ito sa paglabas ng kanilang bahay, kahit na umaambon at sobrang dilim na. Dito na ako naalala. Dali-dali kong ginising sina Pia Sally at Iwandoy, maging si Nenay. Nagkukumawag kami sa paghabol kay Dingo na napag-alaman namin papunta sa batis. Alas hindi ako tumitigil sa pagdarasal. Masama ang kutob ko. May pakiramdam ako na gagawa ng hindi maganda si Dingo sa kanyang anak. Kaya naman sinabihan ko pa sina Pio na bilisan ang paglalakad ng sa gayon ay maabutan pa namin ang mag-ama. Pagdating sa batis, naabutan namin sumasampa sa pinakamataas na bahagi ng batuan si Dingo. At nagbigay-ugay na naman sa kung sino ng nilalang na nakatira sa lugar na yun. Hinawakan niya sa magkabilang paa ang sanggol na ikinasinghap namin. Napaiyak ito pero walang magawa dahil siyempre, sanggol lamang ito at wala pang kabuang-buwang sa ginagawa sa kanya ng sarili niyang ama. Hindi namin inaasahan ang sumunod niyang ginawa. Yun ay nang walang kaabog-abog niyang inihagis ang sanggol sa tubig. Dahilan para mapasigaw kami na nakasaksi sa kanyang ginawa na